damdamin ay may naisip hatid. Ang kalawakan sa katahimikan ay may naisipan batid. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng luwalhati. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. O purihin, purihin, purihin ang Diyos. Ating puso at isip sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Sikat ng araw, di na umuugaw sa ating upang manalangin, upang ang ating sarili imukin at si Jesus dakilain. Upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin. Narunan kung tayo ay magkatipon, siya'y purihin. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos ko. Purihin, purihin, purihin ang Diyos aking puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos ating purihin, purihin, purihin ang Diyos ko. Purihin, purihin, purihin ang Diyos aking puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need. You'd love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life
are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your words is not enough. All the while you hear each desperate plea, long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're here? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds us hard. This is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand,
see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His Lord, take up your holy throne, deep within my heart. Take the place that is yours alone, deep within my heart. Let love increases of your government, there shall be no end, there shall be no
lifting up our voices to the King of Kings. We cry, Abba, Father, worthy is your name. Abba, Father, worthy is your name. Here we are, sing together as a family. Bound as one, lifting up our voices to the King of Kings. We sing Abba, Father, holy is your name. Abba, Father, holy is your name. I believe in Jesus. I believe He is the Son of God. I believe He died and rose again. I believe He paid for us all. And I believe He's here now. I believe that He's here, standing in our midst. Here with the power to heal. Here with the power to heal and the grace before Him. I believe in you, Lord. I believe you are the Son of God. I believe you died and rose again. I believe you paid for us all. And I believe you're here now. I believe that you're here, standing in our midst. Here with the power to heal. Here with power to heal and the grace before Thee. We cry, Abba, Father, holy is your name. Abba, Father, holy is your name. Here we are, gathered together as a family. Bound as one, lifting up our voices to the King of Kings. Here we are, gathered together as a family. Bound as one, lifting up our voices to the King of Kings.
Good morning po. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ng malakas na malakas na malakas ang ating Panginoon. Excited na po ba kayo? Amen. Excited tayong lahat para purihin ang ating Panginoon. Pwede nyo po bang tingnan ang yung mga kamay? Yan, mga kamay. Yung mga kamay po na yan ay nagbibigay, di po ba? Pero the same hands also receives. O tumatanggap po tayo. Amen? Sino po sa inyo dito ang marami nang natanggap sa kanyang buhay? Magandang bagay. Taas po ang kamay. Yan. Sabi po sa James 1:17 sa NIV, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ayan po, pag sa salitang Tagalog po, ang sinabi po dyan, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Amen po ba? Kaya lahat po ng magandang bagay po na natatanggap po natin ay galing po sa ating Diyos Ama. Amen? At yun din po yung awitan natin sa The Lord's Prayer. Imagine nyo po, na ang inaawitan po natin sa umagang ito is the same God who gave us everything that we need. Amen po ba? Lahat po ng mga gandang bagay ay hindi po ipinagdamot sa atin ng Diyos. Kaya po, pag-aawitan po natin siya, bigay po natin yung best natin. Amen po ba? Let's not take this opportunity for granted. Ibigay po natin yung best natin na makakaasa tayo na ibibigay pa rin ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Amen po ba? So one more time, palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon, for He deserves all the glory. Let's sing this song.
Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, good morning, and we recognize your presence in this place. Thank you so much, Father, for everything that you have done to us, for everything na na-receive po namin galing sa langit, na galing po sa inyo, Ama. Maraming salamat po. And this morning, we recognize that you've been very, very good to Christ of all ages for more than 3 decades, Panginoon. And we also remember that in our personal lives, Panginoon, naging mabuti ka, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Kaya for every time na kami po iaawit sa inyo, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo ang best because you deserve it. You truly deserve it. Father, this morning, dalangin namin na mag-glorify ka, Panginoon. Ma-bless ka, Panginoon, sa bawat awitin ng worship team at kasama kami, Panginoon. Nawa magalak ka, Panginoon, maging masaya ka, Panginoon, sa mga awit na i-offer namin sa iyo sa umagang ito. Dalangin namin na pagpalain mo lalo ang worship team, i-empower niyo po sila, Panginoon, that they may lead us into high and extravagant worship this morning, Panginoon. And we also pray for the messenger, Panginoon. Ako, Panginoon, dalangin ko na bigyan niyo po ako ng talino, puspusin niyo po ako ng iyong pag-ibig, empower me with your Holy Spirit that I may remember all the truths na inilagay niyo po sa aking puso, Panginoon, para ma-deliver po sa umagang ito sa aking mga kapatid, Panginoon. Thank you so much, Lord, for every good and perfect gift na na-receive namin. We even pray for the people joining us online. Thank you so much for allowing them to join us, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon sa bawat isa sa kanila na makasali po sa programang ito, Panginoon. And we also pray for our brothers and sisters in Bulacan. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. Lord, gaya ng pagpapala mo sa amin dito sa West Camias. Thank you so much, Father. We give you everything. We praise you, we glorify you, we bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah! You're worthy of praise, Lord. In Jesus' name we praise you. I'm reaching for the prize.
Lord, face to face, O Lord God. You're so worthy of praise, O Lord. We love you, O Lord our God. We love you so much, O Lord. You're so great. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nothing compares to you, Lord. You're so good. We love you, Lord, and thank you. Thank you so much for loving each of us, O Lord. For writing our names in the book of life. Maraming salamat. Thank you for caring for us, O Lord. Thank you for choosing us, O God. Cry out to worship.
iyo ang papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Nakakatuwa pong isipin na at masayang-masaya po ang ating damdamin na we believe that God is here. Amen. Kasama natin ang Panginoon at alam natin na ang Panginoon ay mahal na mahal po tayo. Amen. Masarap po sa pakiramdam na hindi ka po nag-iisa. Tama po ba? At yung kasama mo, mahal na mahal ka. Amen po ba? Masarap po talaga sa pakiramdam yon. So lahat po tayo dito ay pinagpala. At bigay todo tayo kanina sa praise and worship. Amen. We see it as a great opportunity to let the Lord know kung gaano natin siya kamahal. Amen po ba? Sino po dito ang na-bless sa ating praise and worship this morning? Taas ang kamay. Ayan, amen, amen. Praise the Lord po. Ang title po natin sa umagang ito, pag-aaralan po natin, ang title ay Everything Comes From You. And it was taken from the book of 1 Chronicles, chapter 29, from verse 10 to 20. Yun po ang binasa ni Brother Jet kanina. At ito po ay tungkol sa buhay ni King David o Haring David. Alam nyo po, isa sa akin po personally, ang buhay po ni Haring David ay isang napakagandang buhay at marami po tayong matututunan sa kanyang buhay. Siya ay pinagpalang mabuhay sa loob ng 70 wonderful years. At ibig sabihin po nun, pag umabot ka ng 70, di ba? Tagalog, 70, ibig sabihin, naging bata ka. Amen? Naging teenager ka. Nagtrabaho ka. At marami nangyari sa buhay mo for the last 70 years. Ang 70 po is napakatagal. In fact, if I remember it correctly, yung average lifespan ng tao sa mundong ito ay nasa mga around 70. At kapag 70 ka, ibig sabihin lumagpas ka na talaga dun sa senior years. Amen? At ibig sabihin nun, ang dami mo dapat naranasan sa buhay. Amen? At ang dami mo dapat maituro sa iba. Dahil sa mga naranasan mo sa buhay, si King David po ay special sapagkat nagsimula yung kwento niya, bata pa lang siya. Amen? Ano nangyari sa kanya? Tumakas siya from Saul, naging hari siya, nagkamali siya, tumanda siya, nagkaanak siya, nagkagulo, lahat. Ang daming istorya ng kanyang buhay. Amen? At parang sa inyo din, kasi ako magte-38 pa lang, sino dito po ang mga 60 plus? Madami. So marami na po kayong naranasan. So, kapag titingnan po natin ang buhay ni David, with focus on 1 Chronicles, these are the things na may maunawaan po natin. Number 1, our life experiences and relationship with God transform our understanding of giving. Ibig sabihin, nagbabago ang ating pangunawa sa pagbibigay dahil sa ating mga karanasan at relasyon sa Diyos. Ibig sabihin po, napakahalaga po ng relasyon sa Diyos para i-mold yung pangunawa mo pagdating sa pagbibigay. At napaka-importante din po ng mga experience natin sa buhay. Ang mga experience na to, lalong-lalo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo na experience na yon, sinishape din neto ang quality ng pagbibigay mo. Ayan. So, ang isang tao na may matibay na relasyon sa Diyos, very strong ang relationship niya sa Panginoon, at dinidevelop ang relasyon niya sa Panginoon, at marami siyang naranasan, good, bad, and everything in between, ang tao na yon, masasabi natin ay meron siyang malalim na pagkaunawa patungkol po sa pagbibigay. Amen? So yun po, tanungin niyo ang sarili niyo, may relasyon ba kayo sa Diyos? Marami ba kayong naranasan sa buhay niyo na nagpatibay ng iyong pananampalataya? Kung ganon, ibig sabihin, meron po kayong malalim na pangunawa pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Ibig sabihin, kapag may hiniling sa inyo ang Diyos, willing nyo itong maibibigay sa Kanya dahil meron kayong relasyon at marami kayong experience na paghuhugutan kung bakit kayo magbibigay sa Kanya. Number 2,
true generosity isn't something that happens overnight. It is shaped by a lifetime following God. Sa buhay po ni David, ang uri po ng pagbibigay niya ay hindi po nangyari ng isang araw lang. Na naunawaan niya na agad kung sino ang Diyos, ano ang requirement ng Diyos sa pagbibigay. Ito po ay dumaan ng 70 years, more or less. Amen? Marami siyang naranasan. It's a lifetime. Hindi po, it will take many years, months for you to really understand what the meaning of true giving is. At hindi lamang po yon number ng years. Dapat po sa panahon na yon ay sumusunod ka sa Panginoon. Amen? Kasi hindi naman po paramihan ng years yan. Yes, number of years is important, but yung sinasabi natin, yung quality din ay importante. Amen? Amen. So, nung binasa po ni Brother Jet kanina, yung 1 Chronicles, ito po yung tinatawag nilang the final act, extravagant act of David. David's final and extravagant act of giving, sapagkat meron po siya mga treasures, mga stones na ibinibigay para magawa ni Solomon ang pagpapatayo ng templo para sa Diyos. Ang nakakatawa po sa storyang ito, ang may desire na mag-build ng temple ay si David, si King David. Subalit hindi ito ipinahintulot ng Diyos sa kanya at sinabi ng Panginoon na sa kanyang anak ito ibibigay. Pag-isipin po natin mabuti, paano po tayo pag may desire po tayo sa Panginoon, may hinihingi tayo sa Panginoon, pero hindi ibinigay sa atin at ibinigay sa iba, ano magiging reaction mo? Si David po, pinakita niya na sumunod siya sa Panginoon at okay yung puso niya. Amen? Sumunod siya, inaccept niya ang desisyon ng Panginoon. In fact, tinulungan niya pa si Solomon. Amen? Ganun dapat eh. Kung ano yung instructions ng Panginoon, hindi man ibigay sa'yo exactly kung anong hinihingi mo, pero nakita mo ang puso ng Panginoon doon, gagawin mo, in fact, tutulong ka pa. Amen? Hindi yung magtatampo ka, dapat ako dapat yan eh. Yung maging ganong attitude. In fact po, nakakatawa dahil sa mga kwento sa Biblia po, nakikita po natin yung puso ng taong kinakausap ng Diyos. Amen? Nire-reveal ng Biblia kung ano yung quality ng puso ng character na nandun. Amen? At nagkakaroon ka ng idea, pag ganito ba ang nangyari sa akin, similar situation, ano yung magiging reaction ko? Amen? Kasi ang reaksyon ni David during that time, it was from a heart knowing that the Lord has better plans. Amen? So ganun din po tayo. Pag may binigay po sa ating instruction ng Panginoon, gawin natin with all our heart. So David, that was at his 70 years old. And mahalaga po ito kasi yung act of giving niya na to nangyari na 70 years old siya at namatay din siya ng 70 years old. It was really David's final act of extravagant giving. So ipinakita din po doon na it's a lifetime of experiencing God's faithfulness. Kapag pinag-aralan po natin ang buhay ni David, makikita po natin na sa loob ng 70 years, napakarami niya pong pinagdaanan na kasama ang Panginoon at nakita niya na naging tapat sa kanya ang Panginoon. Sa buhay niyo rin po ba, naging tapat ang Diyos? Amen. Kapag titingnan niyo po, imagine niyo po yung mga nangyari sa inyo nung bata kayo, nung nagtatrabaho kayo, makikita po natin kung paano po tayo tinulungan ng Diyos. I could not imagine my life kung pinabayaan ako ng Diyos. I think it would be meaningless. And I wouldn't stand here kung pinabayaan ako ng Diyos. And so He deserves all the glory. Ganon din po sa atin. Minsan po pag nagpe-praise and worship tayo, hindi po natin naiwasan na maalala ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ako po, every time magpe-praise and worship ako, kahit paulit-ulit ko na siyang naalala ko po nung pinag-aaral ako ng Diyos sa UP Diliman, kung paano niya ako dinala sa Singapore, kung paano niya tinulungan ng nanay ko, all these things,
pinapaalala niya sa akin para sabihin niya sa akin na siya ay mabuti. Maski hanggang ngayon, mabuti pa rin siya. Kung may pagdadaanan ka, tingnan mo ang nakaraan kung paano ka tinulungan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Amen? And every time that you will imagine and even remember the goodness of the Lord, it's easy for you to raise your hand. Amen? It's easy for you to place your hand on your heart. Amen? Because you know, hindi mo naman deserve yun eh. Amen? Wala namang deserve sa atin ng mga kabutihan na yon. And yet, pinili ng Diyos na maging mabuti sa atin. Amen? Kaya po, natural sa atin itaas ang ating kamay because we believe hindi natin yon deserve. Amen? And yet, the Lord chose to bless us nevertheless. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. At sa buhay ni David, ipinakita niya rin ang isang pananampalataya na pinagtibay ng maraming pagsubok. Amen? Ang kwento po ni David ay hindi po puro ganda lang o puro victory. Diba? Hindi itinago ng Biblia yung naging kasalanan ni David, yung mga naging kahinaan niya, yung mga pagdududa niya, at lahat ng mga paghihirap na dinanas ng kanyang puso. Pero lahat ng hardships na yon ay nagpatibay sa kanyang pananampalataya. Amen? At mga naranasan din po natin sa buhay natin, na hirap po tayo. Di natin alam yung gagawin natin. Saan natin kukunin yung pera, pampakain, pam-tuition, lahat-lahat. Marami po, iba't iba po tayong na-experience na hirap. Amen? And hopefully, you treat all those hardships to strengthen your faith in God. Amen? Kaya sinasabi natin, huwag mong sayangin ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Amen? Huwag mo silang sasayangin. You learn from it. Amen? And let those hardships strengthen you. Amen? Kunwari, mag-host ka. Diba? Siyempre, di naman yung personality mo na mahihain ka, pero naalala mo ang kabutihan ng Diyos, tatayo ka doon with all your strength, di ba? And with confidence, because you know you are not doing it for yourself or for the people, but you're doing it for the Lord. Amen? When you're given the opportunity to serve the Lord, serve the best. Amen? Kahit takot na takot ka mga kapatid, tayo ka doon, akyat ka doon. Kahit feeling mo, hindi ka qualified, kahit feeling mo, ang daming kulang sa'yo, sige, sugod. Amen? Ipagsiksikan mo yung sarili mo doon, mag-serve ka sa Panginoon. Amen? Naging mabuti siya sa'yo. Amen? Gawin mo yung kaya mong gawin. Amen po ba? Amen tayo dyan. And si David po, sa kanyang buhay, he also has this heart shaped by God's love. Amen? Lahat po tayo dito ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Amen? At yung pagmamahal po na yun po yung nag-shape ng puso natin. Amen? Yun po yung nagbabago ng puso natin. Yung puso natin na dating matigas, ngayon ay lumalambot na. Yung puso natin na hindi natin mahal ang ibang tao sapagkat marami silang ginawang hindi maganda sa atin, natututunan natin silang mahalin. Because we see them in the eyes of God now. Amen? Yung puso mo kasing hugis na ng puso ng Diyos. Amen? Kung sino yung mga mahal niya, minamahal mo na rin kahit dati hindi mo sila mahal. At hindi ka concerned sa kanila. Alam nyo, mga kapatid, kung tayo-tayo lang talaga, kung wala ang Diyos, hindi po natin papansinin yung mga ibang tao. Wala tayong pakialam. Magtatrabaho, mag-ipon ako na mag-ipon. Mag-accumulate ako ng wealth. Di ba? Pero hindi. Ang Diyos, gusto niya makialam ka sa buhay ng ibang tao. Gaya ng pakikialam niya sa atin. Amen? Kasi pakialamero ang Diyos. Nakikialam siya sa buhay natin. Kaya tayo, dahil nakikialam siya sa atin, nakikialam din tayo sa iba. Amen? Because of love. Amen? Not anything else. Para guluhin ang buhay nila. Hindi. Nakikialam tayo kasi concerned na tayo sa kanila. Amen? At yung isang buhay na wala ang Diyos,
na marami kang kayamanan, marami kang kotse, marami kang bahay, marami kang pera, we know it's meaningless. Amen? Sabi nga ni Pastor dati, so what? Diba? Pero pagkasama mo ang Diyos, shinape ang puso mo, napakaganda ng buhay mo, kapatid. Amen? Napakaganda ng buhay mo. And you have everything because you have Jesus Christ. Amen? Kahit mawala yung mga yaman na yan, mga bahay, airplane na yan, mga yate na yan, basta kasama mo ang Diyos, you have everything and you have a beautiful life. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya po, simulan na po natin ang ating pag-aaral. Introduction pa lang po yun. Inom mo na ang tubig. So simulan na po natin, 1 Chronicles 29:14, ang sabi po sa salitang Ingles, "But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only what comes from your hand." Sa Tagalog po, pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Napipicture nyo po ba yung napakagandang larawan? But, sabi po sa salitang Ingles, everything comes from you. Lahat ng bagay, mga kapatid. Pag sinabi mong everything, lahat, hindi almost all, many, few. But the Bible specifically used the word everything. Lahat ng bagay na nakikita nyo sa mundong ito ay galing sa Diyos. At kapag tinignan nyo ang inyong mga kamay, kung ano mang meron kayo ngayon sa inyong buhay, ang sabi po dyan, galing lang yan sa kamay ng Diyos. Amen? Kailangan po ma-visualize natin yung mga katotohanan sa Biblia. Ang lahat ng bagay na nakikita natin galing sa Diyos. Ang lahat ng bagay na hawak mo na meron ka ay galing sa kamay ng Diyos. Amen? Yan po ang katotohanan na kailangan po nating panghawakan. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. And so, one of the realities in David's life is yung reality of God's provision. David believed God would provide. Nung bata siya as a shepherd, God protected him from lions and yung mga oso. Ayan, pinotektahan siya. Alam niyo po, pag bata ka, pagkabataan ka, wari ako nung high school ako, nung college ako, pagkabataan ka, hindi ka pa nagtatrabaho, wala ka talagang salapi. Diba? Kulang na kulang ka. Hindi ka nagkakapag-generate ng pera, umaasa ka sa iba. So pag bata ka pa, napaka-dependent mo sa iba, wala kang source, and it's as if you have nothing. Tama? Kasi nakadepende ka sa nanay mo, sa tatay mo, kung wala silang mabigay, wala ka rin. Ayan. So, one of the things na very thankful po ako na sa buhay ko, I'm very blessed na bata pa lang ako, high school pa lang ako, na develop na yung relationship ko sa Panginoon habang ako ay lumalaki sa Christ of All Ages. Because high school pa lang ako, naunawaan ko na ang Diyos ay ang tunay kong magulang na magpo-provide sa akin. Sapagkat during that time, hindi ma-provide ng mga magulang ko yung pang-tuition ko, pang-allowance ko, whatsoever. But the Lord touched my heart through the life of Pastor Alfred, ni Ate Rica. That very moment, pinaunawa sa akin ng Diyos, nang totoo ko naman talagang magulang ay ang Diyos at hindi ko kailangang mag-alala. Kung paano iniingatan ng Diyos si Pastor Alfred at iba't iba pang tao sa Christ of All Ages, makakaasa rin ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya nung nasa college po ako, ang lakas ng loob ko na kumuha ng mga opportunities. Kasi naniniwala ako na hindi ako nag-iisa. At meron akong tatay sa langit na unlimited ang resources niya. Kahit yung mga magulang ko, limited yung magagawa nila sa akin, tumingin lang ako sa taas at may aasahan ako. Amen? Kaya ang lakas, kung naalala ko nung college ako, ang napakalakas ng loob ko. Akala mo, ang dami kong pera.
mag-take ng mga opportunities, not because kapag tinignan ko ang wallet ko, marami akong pera. No. Because there was a moment in my life in Christ of All Ages, Wednesday service, the Lord told me, I am your Father and I will provide. Amen? At nung sinabi niya yon, pinanghawakan ko yon. Sapagkat sabi rin, sa church, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen? So pag sinabi niya, siya ang tatay mo, at i-provide niya ang lahat ng pangangailangan mo, panghawakan mo yon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam niyo po, totoo yun sa mga kabataan, yung feeling na helpless ka, kulang yung pera mo. Pero you have to embrace the truth na kahit hindi kayang i-provide ng mga magulang mo ngayon, kayang i-provide ng Diyos para sa iyo, kapatid. Amen? Kung feeling mo, yung mga pangarap mo ay mahirap maabot, sapagkat hindi kagaya ng mga anak ng mga yaman, anak ng mga politicians, nakikita mo sa TV, travel, o influencer, it doesn't matter. Amen? As long as you have that relationship with our Lord Jesus Christ, He will take care of your needs. Amen? Umasa ka sa Kanya, sapagkat yung mga magulang mo dito sa lupa are limited on what they can do. But your Father in heaven has unlimited resources for you. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. When David had nothing, God was enough. When we were nothing, God was enough. Noong nasa college ako na wala akong kapera whatsoever at meron lang pangarap, God was enough. More than enough. Amen? Amen. So let's move to the next. Sa 1 Samuel 17:34, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong iyon. Mga kapatid, kahit bata ka pa, magkakaroon ka ng karanasan para tumibay ang iyong pananampalataya. Wala sa edad yan. Amen? Kahit bata ka pa, kabataan ka pa ngayon, marami kang pwedeng maging karanasan para makilala mo ang Diyos. Amen? Kaya wag mong sayangin ang iyong kabataan. Tama po ba? Kaya may mga pagsubok na dumadating sa buhay mo, tignan mo kung sino ang nagligtas sa'yo. Amen. Sino ang nag-provide sa'yo? Sino ang nag-protect sa'yo? Sapagkat yung nag-protect sa'yo is invisible. Amen? Hindi nakikita ng ibang tao, pero ikaw, nakikita mo. Yun ay ang Diyos. At pag meron po tayong mga tagumpay, na kahit kabataan po tayo, sinasabi po dyan ni David, ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Filisteyong iyon. Bakit po? Pag nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, nagkaroon ka ng pagsubok, nagkaroon ka ng test, tumibay ang loob mo, lumalakas ang loob mo na harapin yung mga problemang parating. Amen? Hindi dahil lumakas ka, pero sapagkat nakita mo na tinulungan ka ng Diyos, ibig sabihin, tutulungan din ako ng Diyos sa pagkakataong ito. Amen? Ganyan po ang storya ni David. Kakarapin niya si Goliath, na sobrang tangkad, sobrang laki. Paano siya mananalo? Inisip ni David, wait lang, ang dami kong naranasan nung bata ako, na binigyan ako ng tagumpay ng Diyos. Sa ganito ring sitwasyon, bibigyan ako ng tagumpay ng Diyos. Kaya pag may naharap po tayong problema o trials, siyempre po pag pagsubok, hindi naman po tinitingnan yung pagsubok as maliit, di ba? Pag nakakaranas po tayo ng pagsubok sa buhay, feeling natin ang laki niya. Nakaka-overwhelm, parang Goliath. Tama po ba? Hindi ka makatulog, isip ka ng isip, madali kang magalit. Kasi ang laki ng problema na sa harapan mo. But one thing in this story is you have to remember, ano ba ang naging tagumpay mo noon? Kasama ang Diyos.
At harapin mo yung higanteng nasa harapan mo ngayon ng ganong confidence and faith because you know you are not alone. You have God with you. Amen? Amen po ba? Alam mo, lahat po tayo dito, dumadaan po sa pagsubok. Marami sa atin, di alam kung paano humarap sa pagsubok. Amen? Natatakot. Anong ginagawa? Hindi hinaharap yung pagsubok, sumusuko, iba na lang yung gagawin. Pero we have to face it head on. Amen? Pag may pagsubok, titigan mo mabuti. Yari ka sa akin. Kasama ko ang Diyos. Amen? Tama po ba? Hindi dahil magaling ka kapatid, malakas ka, matalino ka, summa cum laude ka, whatsoever. The only reason why you're confident because you have God with you. At pinatunayan na ng Diyos in the past na magtatagumpay ka kapag kasama mo siya. Amen? Amen. So, ito pa, second reality of God's provision, panahon naman na tumataka si David sa sa dating hari na si Haring Saul. God gave him food, safety, and safety from King Saul. So dumating sa buhay ni David na nainggit tong si King Saul sa kanya, tinutugi siya. So naging isa siyang pugante si David. And there's a specific story in the Bible that we need to learn from. Even when Saul hunted him, David spared Saul's life twice. Kahit meron na pong pagkakataon si David na patayin si King Saul, hindi niya ginawa. Amen? Kahit na alam niyang very unreasonable tong si King Saul na to, hinahunting siya dahil lamang dun sa inggit, di ba? Pero nagkaroon man ng pagkakataon si David na patayin si King Saul twice, pero hindi niya pa rin ginawa. Why? Because we have to remember, vengeance belongs to God. Your role is to trust Him. Amen? Yung pagiganti po ay hindi po sa atin, sa Diyos. At ang role po natin ay pagtiwalaan siya. Naisip ko dito, nung sinusulat ko to, yung sa Philippines, galit na galit talaga ako sa mga leader. Di ba? Na, alam niyo po, ba't ka nagagalit? Kasi walang concern yung leader mo sa mga Pilipino. And may gana pa siyang mag-party na ang dami naghihirap. Hindi ka ba magalit nun? Kapag responsable kang anak, responsable kang magulang, hindi mo hayaan na yung pamilya mo magutom. Nagugutom na, nagpa-party ka pa. Hindi ka responsabling ama nun. Amen? Kaya parang sa gigil mo, gusto ko talaga, gawin na ako sa kanya. Pero ang dumating ako sa point na hindi yun yung tamang reaksyon. Diba? Kailangan pagkatiwalaan mo ang Diyos. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin naintindihan. May mga bagay na nangyari sa mundong ito na baliktad sa inaasahan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na yung control ang Diyos doon. In fact, many times in the history na opposite yung expectation natin, ginamit pa yun ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen? May ganun mga pangyari. Kaya ang dapat po natin gawin ay magtiwala sa Diyos. O meron mang gagawin ng Diyos sa kanila, ang Diyos ang bahala sa kanila. Amen po ba? Sa 1 Samuel 26, kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisal ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangang ulitin pa. Kita nyo yung description? Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan na pagbuhatan mo ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. What a great attitude. Amen? Mga kapatid, when you read the Bible, you will see what should be the right attitude in a particular situation. Ang Biblia ay composed of many stories of the life of many people in the past. And the Lord
allows these stories to be written para maintindihan natin yung idea kung paano ka dapat mag-react sa isang sitwasyon. Amen? Ano yung reaksyon na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Amen? Pag may ganitong sitwasyon, ano ba yung action na gagawin ko para malugod sa akin ang Diyos? Maraming ganyang example sa Biblia, and this is one of the many of them. Imagine mo, may kasama ka, sabihin, saksakin na natin yan, isa lang yan. Pero si David, malinaw ang pag-iisip. Alam ang puso ng Diyos. Kaya sinabi niya, huwag mong gagawin yan, malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Opposite. Amen? It was an action guided by God. Amen? And this inspires us to do the same. Amen? Next, sa buhay niya bilang hari, God gave David military victories and national prosperity. And this only means true success comes from God's hand, not human effort. Amen po ba? Ang totoong tagumpay ng isang tao, ang totoong tagumpay mo ay galing sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap mo lamang. Amen? Kung sa ngayon, feeling mo magtatagumpay ka sa pamamagitan lang ng iyong pagsisikap, sinasabi ko na sa iyo kapatid, hindi yan totoo. At hindi ka magkakaroon ng tunay na tagumpay. At kung feeling mo man nagtagumpay ka, hindi mo ma-enjoy ang iyong tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. At kung ito ay galing sa Diyos, ma-enjoy mo ito. Amen po ba? Amen. Sabi po sa 2 Samuel 8:6 and 14, nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya pumunta. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan. Pinagtagumpay ni Yahweh sa David saan man siya magpunta. When you go back to verse 6, ang sabi dyan, sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya magpunta. Amen? Sa tulong ni Yahweh, si Aldrin ay nagtagumpay saan man siya pumunta. Sa tulong ni Yahweh, si Alfred ay nagtagumpay saan man siya pumunta. Amen? Sa tulong ni Yahweh, si Jet ay nagtagumpay saan man siya pumunta. Amen? Unang-unang sasabihin, sa tulong ni Yahweh, sa tulong ng Diyos. Amen? Kaya ako nagtagumpay dahil tinulungan ako ng Diyos. Amen? Pwede niyo po bang sabihin yon? Ako ay nagtagumpay dahil sa tulong ni Yahweh. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakalinaw naman. Amen po ba? Hindi ko na kailangang i-explain. The Bible itself explains itself na tayo nagkakaroon ng tagumpay kapag tayo ay tinulungan ng Diyos. Amen and amen. Now, ibig sabihin lang po nito, when you experience God's faithfulness, giving becomes natural. Ayan. Kapag ang dami nyo na pong naranasan na katapatan ng Diyos, nagiging natural po sa inyo ang magbigay. Hindi na po kayo nahihirapan. Amen? I remember po, when this church was to be constructed, so sila Sister Jocelyn, sila Pastor Alfred, nag-ano sila ng pledge, diba? At that time, batang-bata ako, Pastor. Sobrang bata. At yung pledge ko is napakaliit, Pastor. Sobrang liit. Pero at that time, it was everything to me. Sa ibang tao, sobrang liit nun. Ganyan lang talaga. Pero at that time, ganun siya sa akin. Pero binigay ko pa rin sa Panginoon.
At natuwa ako na naging alam niyo ba, nahirapan pa akong ano yun, Pastor, i-fulfill yun, i-satisfy yun. Hirap na hirap ako. Grabe kasi bata ka, wala kang trabaho, di ba? Umaasa ka sa bigay ng iba, tapos yung ano mo, allowance mo, kasang-kasa lang, nagbabayad ka pa ng kuryente, tubig, sa pamilya mo. So lahat walang natitira. So nahirapan pa po ako. Come pandemic, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbigay ng something para sa Bulacan. And so I have to stop. O nasaan ka na ngayon? Dati yung nagbibigay kang maliit, ngayon, ano na ang kalagayan mo? Sabi ko, di na pwede yung dati. So nag-isip ako ng bibigay ko sa Panginoon na nabigla din ako sa inyo. Ito ibigay, ganun ako eh. Pero nakakatuwa. Kasi nagiging natural na sa'yo magbigay. Kapag ang dami mo nang naranasan from here, ang dami mo naranasan, dumating ka sa point na bless ka ng Panginoon, it's now easy and natural for you to give. Amen? Hindi ka mag-aalala. Sapagkat, yung meron ka, galing din naman sa Diyos. So, ibig sabihin, kung gusto pa ng marami, is magbibigay ang Diyos ng opportunities para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Amen? At marami pong kabataan, sabi nga ni Pastor, maraming mga kabataan sa Christ of All Ages ang naging really generous for the construction of the church in Bulacan. Sapagkat po, I can attest that in Christ of All Ages, we were raised, kami mga kabataan, we were raised the right way when it comes to money. Maaga pong sa amin yan, na-inject. Parang in-injectan kami ng ng mga teachings about pera. Na ingatan mo yan, hindi yan sa'yo. Sulitin mo yan. Pag susulit mo yan, i-account mo yan. Amen? At hindi kailangan na naglilingkod. Alam niyo ba sa church natin, yung mga nagtatrabaho, sinabi ito ni Pastor, walang sweldo. Amen? Amen? Kasi may mga perspective tayo before na kapag naglilingkod ka sa Diyos, may allowance ka, may ano ka, whatsoever. Pero alam niyo sa church na to, isa sa mga injection na na-inject sa amin is maglingkod ka dahil pinagpala ka ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng maraming opportunity na pagpalain ka financially and any other aspects of your life. So, you will be equipped to stand and serve the Lord. Amen. Without asking the church to provide for you. Amen? Kaya, kapag kabataan, one thing I must also say this, hindi naman po lahat na nag-agree ako sa mga instruction whatsoever, but then again, naniniwala ako na ang church na ito ay established ng Diyos. At ang Diyos ang pumipili na mga maglilingkod sa lugar na ito. At dahil tayo pamilya, hindi tayo pare-parehas, mayroong mga differences, but at the end of the day, there's one common denominator, Jesus Christ. And that's more than enough. Amen? Magkakaiba tayo ng personality. Minsan magkakainisan tayo. Yung isa, ang lakas ng personality, madaldal. Sobrang daldal. Yung isa naman, tahimik lang. Yung parang pagtahimik ka, tapos tinawagan ka ng madaldal, tagal-tagal, ganyan. Magkakaiba tayo. Iba-ibang expectations, di ba? Mataas ang expectation, mababa ang expectations, iba-iba. May masungit minsan, di ba? Iba-iba tayong personality, pero hindi sapat yon para magkawatak-watak tayo. Amen? Dahil isa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At napatunayan na niya na mahal niya ang Christ of all ages. Amen. Mahal na mahal niya tayong lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya alam niyo po, pag samaan ng loob, talagang buti na lang talaga. Paras tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Kasi kung hindi, nasuntok na kita. Diba? Ang masaya din po na may pamilya na iba-iba po tayo ng talents. Iba-iba po. Nagiging colorful. Sabi nga po, iba-iba po tayo ng bahagi ng katawan. Tama po ba? Pero we're united because we have only one head, and that's Jesus Christ. Amen po ba? Palapakan po ulit natin ang ating Diyos.
Now we move to the next, 1 Chronicles 29:17. I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Sa salitang Tagalog, o aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik nyo ang aming puso at nasisihan kayo kapag nakikita nyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. We need to have this intimacy of relationship. Amen? Alam nyo po, si David ay nagpakita rin ng many years of pure honesty with God. Alam nyo, pagkaharap nyo po ang Diyos, hindi nyo kailangan mag-pretend. You have to be honest with what you feel. Kung galit ka, sabihin mo sa Kanya. Kung nalulungkot ka, sabihin mo sa Kanya. Kung masaya ka, sabihin mo sa Kanya. You just have to be honest. Nafe-feel mo ba na may injustice kang nararanasan? Dapat hindi mo maranasan, pero nararanasan mo, sabihin mo sa Kanya. Amen? Lahat, sabihin mo. Anyway, alam niya naman lahat. Kahit hindi ka pa magsalita, alam na niya. Kaya sabihin mo na. Amen? David as well showed us in many instances that he was very honest with God. And we have to be very honest. Sinasabi mo ba, Lord, bakit mahirap pa rin ako ngayon? Ano bang dapat kong gawin? Amen? Ano bang kulang? Ano bang hindi ko nagagawa? Ba't hindi mo sabihin? Lord, ayaw ko na maging mahirap. Ayaw ko na nandito pa rin ako. Ba't ang tagal ko pong makuha yung dreams ko, mga pangarap ko? Kapatid, sabihin mo sa Kanya, siya naman may kakayahang tuparin yung mga yun. Hindi sa kaibigan. Ama, yung kaibigan mo, limited yan. Kung gusto mong ibuhos yung nararamdaman mo sa mahabang panahon na kinimkim mo, sabihin mo sa Kanya. May sama ka ng loob sa magulang mo, sabihin mo sa Kanya. May sama ka ng loob sa kapatid mo, sa church, sabihin mo sa Kanya. Amen? Minsan hindi tayo na-train na maging honest, di ba? Sa Diyos. Amen? Kung nagkamali ka, magsabi ka sa Kanya. Amen? Deep giving flows from deep relationship. Amen? Kung gaano kalalim ang relasyon mo sa Diyos, ganon din kalalim ang quality ng pagbibigay mo. Amen? At yung relasyon po na yon, lumalalim yon kasi nagkakaroon ka ng maraming encounters sa Panginoon. Kung ikaw po, gusto mo lang, nakaupo ka lang, wala kang maranasan, ay hindi po lalalim ang pangunawa mo sa buhay. Amen? Di nagiging malalim ang pangunawa mo sa paano mo harapin yung ibang tao na iba ang pananaw sa'yo. Lagi ka lang ba magagalit? Sa computer ka lang? O lalabas ka dyan, maglilingkod ka, magtatrabaho ka, gagawa ka ng aksyon. Kasi kapag walang experience, hindi lalalim yung relasyon mo. Diba? Kung gusto mo pa makilala ang Diyos, maglingkod ka sa church, maghanap ka ng ministry, maging active ka, proactive, hindi yung ikaw pa yung lalapitan. Uy, maglingkod ka naman dito sa ministry na yun. Kapatid, huwag nang hintayin yun. Ikaw magkusa ka na. Huwag ka na maghintay na invite ka pa. Alamin mo ang talent na binigay sa iyo ng Diyos. Tingnan mo yung mga ministry sa church na available. Saan ka pwede? Ikaw na magkusa. Huwag ka na magpahila. Amen? Mga kapatid, yung age natin ngayon ay hindi na po tayo babata. Tatanda at tatanda po tayo. Lilipas ang panahon. At mawawala tayo sa mundong ito. Amen? Ngayon, ang pagkakataon mo na pumili ng isang ministry kung saan ka maglilingkod. Amen? Huwag ka na magpahila. Mag-initiate ka na. Amen po ba? Amen. Pag ginawa mo yon, magkakaroon ka ng maraming karanasan sa Diyos. Lalalim ang relasyon mo sa Kanya. Amen? Serve, experience, so your relationship with God will develop. Kailangan may aksyon. Kasi pag hindi ka gumalaw, upo ka lang dyan, hindi ka madidevelop.
Amen? May stagnant ka lang, kakalawangin ka dyan. Kaya kumilos ka na, tumayo ka na, ngayon na. Hindi, joke lang. Ayan. So, okay. Basahin natin 1 Chronicles 29:18-19. Tagalog na lang sapagkat maraming nagpapakita ng numero sa akin. Ayan. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, palagi niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito at tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Tulungan niyo rin po ang anak kong si Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, katuruan at mga tuntunin at sa paggawa ng lahat ng ipinatutupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng templo na aking inihanda. Number 3, the perspective of legacy. Kailangan may legacy kang iwanan. Amen? David prayed for future generations to remain faithful. Amen? Pinag-pray ni David ang mga henerasyon pa na parating na sana maging faithful din sila sa Panginoon. Ano pang ginawa niya? He also prayed for his son. Amen? Pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi pwede nakafocus ka lang sa church. Kailangan, concern ka rin sa pamilya mo. Amen? Hindi totoo yung nag-focus ka sa church, ministry, nakalimutan mo na yung mag-provide sa pamilya mo. Hindi connect. Kaya mali yung mga dating katuruan at dati nilang ginagawa before na pinababayaan nila ang kanilang pamilya kapag naglilingkod sila sa Diyos at ginajustify nila yon sapagkat naglilingkod sila sa Diyos. Excuse me? No. Amen? Kapag naglilingkod ka sa church, paglingkuran mo rin ang pamilya mo. Amen? Huwag mo silang pabayaan. Amen? At huwag mong gamitin ang church para sabihin na okay lang yung pamilya mo. Excuse me? Diba? Ang dami tayo nakikita. Pinagyayabang mo pa, naglilingkod ka sa Diyos, pero pinabayaan mo yung pamilya mo. Mali yun. Kapag pumili ka na paglingkuran ng Diyos, siguraduhin mong i-provide mo rin ang pangangailangan ng pamilya mo. Huwag mo silang pabayaan. Huwag mong gamitin ever ang paglilingkod mo sa Diyos para pabayaan sila. Even David at the age of 70, at that point in his life, he was thinking beyond himself. Hindi lang tungkol sa kanya, Lord, pagpalain mo ko, Lord, i-bless mo ko, Lord, ibigay mo sa akin to. At that point in his life, iba na yung isip niya. Ibang tao, kanyang pamilya. Ganun pala pag tumatanda na. Pero hindi mo kailangan maging 70 years old. Hindi mo kailangan tumanda para maisip yan. Sinulat na nga sa Bible eh. Tama? Para kung nabasa mo man yan ng 20 years old ka, lagay mo na sa heart mo. Di mo na kailangan maging 50 years old or 70 years old para maintindihan lang yan. Amen? We have to think beyond ourselves. At sige, maglingkod ka sa Panginoon. Sinasabi natin kanina, maging proactive ka. Huwag mo nang hilain ka. Pero kapatid, kapag naglingkod ka, huwag mong isipin na, ay, di ka man na napagluto sa bahay, di ka man na napaglinis sa bahay kasi nag-church ka. Nag-evangelism ka, ginamit mo pa yon as dahilan, baka wala. Di ba? Mali eh. Dapat consistent, di ba? Kung kung masigasig ka sa church, masigasig ka din sa bahay nyo. Ano ba yan? Di ba? Hindi yung influencer ka lang dyan, magtrabaho ka, maghugas ka ng pinggan, maglinis ka, tupi mo yung mga damit mo. Mga simpleng bagay na magpapatibay ng uri ng paglilingkod mo. Amen? Amen. So, alam nyo po, konting oras na lang, no? Mga magkapatid doon eh. Ayan. Magkampihan talaga yan eh. Pagdating sa akin eh. Kahit sa online, magkasama yan eh. Ayan. Magpapasalamat ako sa Panginoon na united kayong dalawa.
Online and offline. Ayan. Pero hindi niyo ako mapipigilan. Anyway, alam niyo po, napag-uusapan natin ang kwento ni David. Amen? Pero ang pinakamagandang kwento ay ang kwento ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. This preaching or message won't be complete without the Lord Jesus Christ. Pag-usapan na natin ang buhay ng maraming Bible characters. Pero it will never be complete and beautiful to the highest level if there's no Jesus Christ in the message. Amen? Amen. So pag-usapan po natin, tingnan niyo po yung motivation ni David, Mika. Sa motivation, David responded, God's grace, but our Lord Jesus Christ acted out of love. Amen? Nag-act siya dahil mahal niya tayo. And both characters show God's initiating love. Ang Diyos po ang nag-i-initiate ng pag-ibig sa atin. Hindi po ang Diyos ang naghintay para lumapit tayo sa Kanya. Ang Diyos po ang lumapit sa iyo. Amen? Para sabihin sa iyo na mahal kita. Amen? Hindi niya na tayo hinintay kasi maglingkod nga lang sa church, ang tagal. Lumapit pa kayo sa Kanya. Ayun, hindi na tayo hinintay ng Diyos. Number 2, sacrificial nature. Si David gave personal treasures, but our Lord Jesus Christ gave Himself completely in the cross. Amen? Para patunayan kung gaano niya tayo kamahal. In terms of cost, si David ay binigay niya yung wealth niya. Ang ating Panginoong Hesukristo paid the price of sin with His Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay at pinatunayan niya ito ng kanyang dugo. At both Bible characters show that sacrifice is costly. Purpose, si David built a physical temple made of stones. Tumulong siya. Nagbigay siya ng mga stones, mga mamahaling bagay para i-build ang physical temple. But the Lord Jesus Christ built a living temple made of souls. At bahagi po tayo doon. Sino po ang bahagi ng evangelism team? Ayan. Konti lang. Alam niyo po ba, lahat po tayo ay dapat maging part ng evangelism team? Kaya pag sinabi sino dito ang part ng evangelism team, lahat po tayo yun. Amen? So tayo po ay nagiging bahagi ng isang misyon, ng isang trabaho, building a temple made of souls. Ayan. Galing nyo na po ngayon. And number 5, finally, legacy. Prepared materials for Solomon's construction of the temple. Si David, nagbigay ng mga bagay para tulungan si Solomon i-construct ang temple. Ang ating Panginoong Hesukristo prepared a place for us in eternity. Mga kapatid, magkikita-kita tayo sa langit. Amen? Kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang dahilan kung bakit tayo makakarating doon. Amen po ba? David's life teaches us how to give, but Jesus' life empowers us why to give. Inuturo ni David kung paano magbigay. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, binigyan tayo ng dahilan kung bakit tayo magbibigay. Amen? Without the gospel, David's generosity is just a good example. With the gospel, it points to the cross where God gave Himself for us. Kapag yung mga kwento sa Biblia, lagi na natin naalala ngayon ang intervention ng ating Panginoong Hesukristo at mas nagiging maganda ang kwento. Amen po ba? Amen. So call to action, number 1, look back. Ibig sabihin, look back. Yung look back nga, baka maano yung leg nyo Look back, ibig sabihin, tingnan mo yung mga nakaraan mong experience sa buhay. Ano yung mga tagumpay na ipinaranas sa iyo ng Diyos? Remember them. You have to look back. Number 2, look forward. Hindi lamang po salapi, hindi lamang po resources ang pwede nating ibigay. Today and the days to come, pwede nating ibigay ang ating buhay. Amen? Para maglingkod sa Diyos. And finally, look up. Look up po tayo. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Everything
comes from Him. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. May natutunan po ba tayo? Amen. To God be the glory because everything comes from Him. Amen and amen.